Okay, so I need to prepare for my class this Monday for Constitutional Law 2. Yun lang. So, kailangan ko magbasa ng libro at magbasa ng cases. Imagine this is what I am going through and will be going through every day when I have class. The traffic, the drivers na halimbawa yung mga truck na ganyan, ako, akala mo tricycle lang dala makasingit. Ayun, so, by the way, ang class ko today is Constitutional Law 2, and I studied at around almost 1 a.m. kanina. And then, I stopped for 2 hours kasi merong bumili nung isang puppy namin. So, wala na si Joshi, our gentle giant, our gentleman. Wala na siya sa aming puder. He is the biggest baby among the litter. So, pero sobrang cute niya, sobrang gwapo. Ayun, wala na siya sa amin. Anyway, so, we came back at around 4 a.m. Tapos, nagtuloy-tuloy ako ng aral until 6:30 a.m. Tapos, nung na-feel ko na antok na talaga ako at hindi na kaya ng powers ko, natulog na ako. Pero, gumising ako ng before 12 p.m. Mga 11:40 siguro yun. 11:40 a.m. to continue studying. So, imagine, 6:30 to 11:40 lang yung tulog ko. Tapos magdadrive ako ng ganito kahaba. Tapos may mga kamote sa daan, 'di ba? Sinong hindi maiinis? Puyat ka na tapos papoproblemahin ka pa ng mga kasabay mo sa daan. Anyway,
one of the problems of a law student, lalo na kapag working. In my case, I work at the graveyard shift kasi US client yung sinaserve ko. And then, ang class ko naman is around 6 p.m. Usually 6 p.m. Pero may 5:30 classes din ako. Ayun, so 6 p.m. Tapos uuwi ako ng 9. Makakarating ako sa bahay ng around 10. Tapos ang shift ko will start at 10:30 until 7:30 a.m. Diba? O 7:30 a.m. Tapos ganun ulit yung routine. Gising ulit ako ng 12 para mag-aral. Alis ako ng bahay ng 2:30. Actually, nagpe-prepare na ako around 1:30 p.m. 1:30 p.m. Tapos aalis ako ng 2:30 p.m. sa bahay. Makakarating ako sa PUP at around 4 o'clock or past 4. So imagine the commute from 2:30 to past 4. So usually 1 hour 40 minutes ganun yung biyahe ko pag papunta. So okay lang naman sa akin yung ganun na medyo maaga kasi kapag 3 o'clock na ako umalis ng bahay, makakarating na ako ng PUP siguro to 5:30. Aabot ng almost 3 hours yung biyahe ko compared sa ganito na 2:30 pa lang aalis na ako. Imagine 30 minutes lang pero ang difference niya is almost 1 hour na. Kaya ayun, at least may spare time na din ako sa PUP para mag-aral, mag-ayos ng mukha ko. Hindi na ako nag-aayos ng mukha sa bahay kasi consume pa siya ng time sa akin. Imbis na pagdating ko na lang ng PUP, doon na lang ako mag-aayos. Ayun. Yun lang. I also want to keep myself busy while driving. Listening to music, listening to lectures. Kasi pag hindi, wala na nga akong aral at tukin pa ako. So, I have to keep my mind active while driving. Kailangan aktibo. Yan. So, in a way, talking to myself while driving is also a way for me to keep my mind active. Hindi pwedeng makatulog kasi hindi pwedeng makatulog ang utak ko. Kasi mawawala yung mga inaral ko for the past hours. Yung pinagpuyatan ko baka matulog din. Yun lang. So back to music and i-recall ko yung mga inaral ko kasi sobrang dami. Yun pala, imagine 140 pages yung kailangan kong basahin for one class. Tapos nag-stop ako sa 90. I still have 50 pages more. So pagdating ko ng PUP, gagrind ako ng basa. Tapos hindi pa ako nakakapagbasa ng cases. So good luck guys. Good luck self. Good luck mommy. Okay, sige. So yun lang. Hi. So I came at exactly 4:20 here in PUP. So grabe yun. Hindi ko nasusundin si Waze ever. Pinalayo niya ako, tapos traffic din naman. Okay. Lesson learned, hindi talaga reliable si Waze. Ayan, so mag-aayos ulit ako ng mukha ko. Feeling ko naman pagod na kayong makitang mag-ayos ako ng mukha ko kasi pare-parehas lang naman nakikita niyo. Pero no choice din naman ako.
At no choice din naman kayo. Kundi hindi pala kayo no choice. Kasi choice nyo naman kung papanoorin nyo. Choice nyo din na manood. So, basically, hindi kayo no choice. Ako yung no choice. Kasi gusto ko itong ginagawa. Gusto ko ipakita na nag-e-effort ako everyday to commute, to make myself presentable para sa mga prof. Kung makita yung sarili ko. Baba na nga natin ito. Ayan. To make myself presentable para sa mga prof. Because, you know, ang reasoning ng mga prof para gusto nila maayos ang itsura namin, like naka-corporate attire, para nag-aaral pa lang kami ng first year, alam na namin how we should appear in court. The proper decorum, proper attire, proper attitude, syempre. During recitation, we cannot fidget, like fidgeting yung di ka mapakali, ganon, galaw ka ng galaw. So, hindi kami pwedeng ganon during recitation, or else mapapagalitan kami. So, at the same time, record kami to wear proper attire kasi yun nga, may requirement sa court kapag mag-a-appear ka sa court as a counsel. For boys, it's suit and tie or barong. And then for girls, medyo maluwag for girls. Ang required lang is as long as we wear a black coat. The rest, it doesn't matter kung nakadress ba kami or naka-pants. It's really up to us. Basta naka-black coat, black suit. Yun. Kaya ganito yung attire ko lagi. Pero dito naman, hindi naman kami na-require na black suit as girls. Ano lang naman, basta mukhang pang office, pwede na. Wag lang talaga yung naka-short. Hindi kami katulad ng undergrad. Dati kasi nung undergrad, 'di ba? Sa PUP, talaga kahit pumasok akong naka-short, carry lang. Lalo na kapag outside ng college namin yung class, like PE, ganun. Pero ako kasi dati sa College of Education, may uniform kami. Hindi kami pwede basta pumasok ng naka-short. Unless yung prof namin ay hindi galing sa College of Education. Yun lang. Okay, so gusto kong mag-review ng mga inaral ko. Parang natapos naman namin yung Doctrine of Operative Fact. So feeling ko hindi siya kasama. Ang kasama na ay yung taxation power. Yeah. Ay hindi, police power pala muna. Okay, so one thing I learned
Hindi pala Wanting Island. Matagal ko na pala siyang alam. Kasi matagal ko na siyang inaral. Akala ko kasi coverage siya ng constitutional one namin. Hindi naman pala. That there are 3 powers of the state. There are 3 powers. So, these are inherent powers. And it should be exercised to have an equilibrium between liberty and authority. So, liberty, it means yung mga rights ng mga tao. Hindi pwedeng sa batas natin or sa constitution natin, ang tama lang ay ang government. Hindi naman pwedeng ang tama lang ay ang citizen. So, ang constitution, it serves as the equilibrium and to have harmony sa lahat, from the government up to the people. So yun yung pag-aaralan namin ngayon. And the 3 powers na tinutukoy ko is, first is police power, next taxation, and next is eminent domain. So, yung tatlong yon, actually, hindi ko kino-contemplate kung ano ba ito pinagsasabi ko. Pero hindi. Yung 3 powers na yon are the powers of the state. So, kumbaga, ayun lang yung powers nila. They cannot go beyond the rights of the people. Yun nga yung which is the liberty. So, that is what is the constitution is about. So, first is ang pag-uusapan namin ngayon ay yung police power. So, ang police power, hindi yan yung power ng mga police. Just to clarify, ang police natin, yung uniform police natin, they are agents of authority in a sense, but they are clothed as citizens. Kumbaga hindi sila katulad ng military na kapag military ka, you're under the supervision of the president. Kapag police ka, considered ka as civilian. Yun pala. As civilian, hindi citizen. 'Di ba? Mali-mali sinasabi. As civilian. So, yun. Ang police power, yun nga, hindi siya power ng police. Ang police power, it means that the state has the power to promulgate rules, laws, amend them, repeal them, ganun. So, yun. And, of course, ang may power nun is the legislative power. Ay, legislative department. Yun. So, yun ang pag-uusapan namin, police power. Pero feeling ko kasama na rin yung eminent domain. Ang eminent domain naman, it is the power of the state to own a property or pwede rin rent a private property for public use. So, yun yung eminent domain. And then, yung taxation power, syempre, about tax. Basically, yun lang yun. It's about tax. Everyone, individuals who are living in the Philippines, as citizens of the Philippines, we're required to pay our taxes. Diba? Ang sakit. Kasi, nagbabayad ka ng buwis, pero malaman-laman mo yung iba kinukurakot lang. Sakit. Diba? Parang, ano ba? Huwag na lang kaya. Charing. Pero kailangan na citizen. So, ayun. Yun siya. Lagay tayong ay shadow today kasi gusto natin ma-arte tayo.
Kala ko glitter to. Glitter ba to? Ay, glitter siya. Ano lang. Glitter pa rin. Ayun. So, yun yung pag-aaralan namin today. Hindi pa ako naglilinis ng brushes. Kaya wala akong magamit ng maayos na brush. Time check, 4:37. I still have time to study. Kasi 2 chapters pa yung kailangan kong aralin. Simpleng tao lang tayo today. Kaya ako masyadong magmaganda kasi lang. Wala ako sa mood. Wala ako sa mood magmaganda today. As ano lang tayo, normal people. Kumbaga sa teatro, ano lang tayo, taong bayan lang. Taong bayan lang tayo. Ay, hindi tayo main character. Ayoko magpa-main character kasi mahirap ang constitutional law. Doon tayo sa kaya nating pumalag. Actually, doon tayo sa kaya nating pumalag. So, yan lang tayo. Hindi tayo mag-lipstick, walang kahit ano. Kasi taong bayan lang tayo today. Taong bayan lang tayo today. Hindi natin kayang pumalag ngayon ng sagutan. Hindi pa, kasi kailangan ko pang aralin yung last 2 chapters. May nakikita akong nagtatanong sa mga group pages ng, alam mo yun, yung mga gustong mag-law. Kasi nag-join ako doon dati. Gusto ko lang makita anong meron dun sa mga naglo-law. So, nag-join ako. Tapos ngayon, dahil nasa law school na ako, minsan sumasagot ako, tapos karamihan ng tanong doon kung required daw bang magbasa. Required daw bang magbasa kapag nasa law school? Ang sagot ko doon, actually depende sa'yo. Kung gusto mong magbasa, magbasa ka. Kung ayaw mong magbasa, it's up to you. But suffer the consequence. Like pag natawag ka, tapos di mo alam yung sasagot mo, diba? So, gusto mo yun eh. Ayaw mo magbasa. Pero yun, ang sabi ko doon, it's really up to you. Kung gusto mo ba magbasa or not. Kasi may mga different ways naman. Like what I usually do. Like I usually do sa, halimbawa, sobrang busy ko talaga. Wala talaga akong time. Gumagamit ako ng text to speech. AI siya. Platform tool na from textbook or PDF file, binabasa niya yung PDF file sa akin. So, minsan it works for me. Lalo na kapag masakit yung ulo ko, hindi ko kayang magbasa, masakit na yung mata ko, sobrang strained na, ganun. Classmate ko to. Ayun, sobrang strained na. So, ginagamit ko yun. So, if you're planning talaga, may mga ways kung gusto mo makasurvive ng law school na hindi ka nagbabasa. It's really up to you. Yun lang.